Tayo po ay nakakaranas ng maraming uri ng pag-ibig mula sa ibang tao. Iba't iba pong form. Meron tayong tinatawag ng mga brotherly love, meron tayong tinatawag na fatherly love, ang dami pong uri ng love. At lahat po tayo sa biyaya po ng Diyos ay nakakaranas ng pag-ibig mula sa maraming tao. At ang iba, they're blessed kasi ramdam na ramdam daw niya ang sobrang pagmamahal ng kanyang asawa sa kanya. Ni ayaw padapuan sa lamok. Yan ang mga pag-ibig na talagang sobrang na-appreciate. At ang iba naman po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil ibang magmahal yung kanyang anak sa kanya. Tinitreat siya talaga na siya isang tunay na mahal na magulang. Kaya ang dami nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga ganitong uri ng pag-ibig. At ang iba naman, they are thankful sa Panginoon dahil nakatagpo sila ng friends na nagparamdam ng pag-ibig na somehow ay hindi naramdaman sa ibang tao at sa kaibigan nila naramdaman yung pag-ibig na yon. Maraming kilos ng pagmamahal. Amen po ba? Ang iba nagmamahal through giving, ang iba ay nagmamahal through words, iba't ibang language ng pag-ibig meron ng tao at ito ay nararamdaman natin sa biyaya ng Diyos. Okay? Ngayon, sa umagang ito, ang pag-uusapan natin, yung isang matinding nagbigay ng pag-ibig sa atin. Yes, we are thankful. Nararamdaman natin ang love mula sa asawa, sa anak, sa kaibigan at kung kanino man. Pero ngayong umagang ito, sa biyaya po ng Diyos, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa pag-ibig po ng Diyos. Kaya ang title po na share ko sa inyo, Minahal Tayo ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, yung itsura mong yan. Talagang ganyan na yan. No, hindi. Sa biyaya ng Diyos, minahal yan ng Panginoon. Ang tanong, di ba, pagka sa tao, na-define natin kung paano tayo minahal ng tao. Halimbawa ako, minahal ako ng asawa ko. Kahit na medyo matigas ang aking ulo noon, kahit hindi ako ganito kapogi ngayon, minahal ako ng asawa ko. Kasi noon, payat ako eh. Hindi ako ganito kapogi ngayon eh. Malaluwis man sa ano ngayon. Pero noon, masasabi ninyo, kaibig-ibig ba yan? So, masasabi ko kung paano ako minahal ng asawa ko ngayon. And ikaw man ay makakapagpatunay at makakapagsabi kung paano ka minahal ng ibang tao na minamahal mo din ngayon. Ngayon ang pag-uusapan natin, paano tayo minahal ng Diyos. Amen. Una, minahal niya tayo kahit, ano daw? Sabihin nga po natin, minahal niya tayo kahit makasalanan tayo. I pray na sa biyaya po ng Diyos, makita natin ang uri ng pag-ibig ng Diyos kung paano na tayo minamahal. Roma chapter 5 verse 8. Ngunit, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Grabe ano? Pero ang unang tumama sa akin dito, yung sinabi ng Roma 5 verse 8, yung pinatunayan ng Diyos. Sa atin, marami nagpapatunay o nagsasabi, kung talagang mahal mo ako, sige nga, patunayan mo. At ang normal ay nagsasabi ng mga yan ay, ito'y base naman sa aking nakikita, no? Malimit nagsasabi niyang babae or parehas eh, parehas. O, kung talagang mahal mo ako, bili mo ako milk tea. May mga kondisyon eh. Kung talagang mahal mo ako, ipasyal mo ako sa SM. Laging may kondisyon. Kay Jesus, sa biyaya ng Panginoon, iba magpatunay ng pag-ibig ang Diyos. Sabi ng Roma 5 verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin ng anong ginawa niya? Nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ang kamatayan po ni Jesus sa cross ay ang patunay ng pag-ibig ng Diyos. Pinatunayan, pinakita. Ito ay hindi dahil sa karapat-dapat tayo. Kung titingnan natin sarili, sino ba tayo para mahalin? Tingnan mo ngayong katabi, nabiyayaan niya ng pag-ibig ng Diyos. At alam mo, ang karakter niyan before,
Kita mo ang ugali niya kahapon, ngayon, mamaya makikita mo, pero iyan ang minahal ng Diyos. At ang kamatayan ni Jesus sa cross ang patunay ng pag-ibig niya sa atin. Ito'y hindi dahil tayo sa karapat-dapat, kundi mahal niya tayo. We are so blessed. Why? Ay, sino pa ba naman magmamahal sa atin? Hindi tayo makasalanan. Praise God. Nandyan si Jesus. Nandyan ang Panginoon. Nandyan ang Diyos upang tanggapin tayo at mahalin tayo. Ipinakita po ng Diyos ang kanyang pag-ibig, hindi batay din sa ating kabutihan. Pastor, ako na may kaibig-ibig talaga, sa bait ko naman. Pastor, abay karapat dapat lang ako mahalin ng isang Diyos. Bakit? Napakabuti ko, wala akong kaaway, Pastor. Kaya karapat dapat ako mahalin ng Diyos. Alam nyo ba, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig, hindi batay sa ating kabutihan, kundi sa kanyang likas na pag-ibig sa atin. Yung natural love of God. Hindi niya tayo hinintay na maging mabuti o karapat-dapat bago niya ibigay ang kanyang anak. Sino bang anak na tinutukoy dito ng Panginoon Diyos? Si Jesus. Sa halip, kahit tayo makasalanan pa, remember the word, makasalanan pa, kahit na tayo ay malayo pa sa Kanya, before, nung hindi pa tayo nakakakilala sa Diyos, somehow, masasabi natin, ikaw ay isa sa suwail. Kahit tayo makasalanan, palayo-layo sa Kanya, suwail, anong ginawa ng Diyos sa pagpapatunay na minahal niya tayo kahit tayo makasalanan? Pinili niya tayong mahalin, pinili niya tayong iligtas. Ganyan po magmahal ang isang Diyos. Tapatan na. Kapag ang isang tao nag-betrayal sa'yo, nag-betray, nagtaksil, sino sa inyo ang nagsasabing, mahal pa rin kita? Kahit ilang beses mo akong lokohin, mamahalin kita. So, merong gumagawa, pero napakababang porsyento. Kapag ka isang tao minahal at nakaranas ng betray o pagtataksil, iniiwan niya yan. Tinatalikuran na yung pag-ibig na naranasan noon. Bakit? Nakaranas ng pagkabigo. Sa Diyos, iba. Si God, si Jesus ay nagpasya na ibigin niya tayo kahit tayo'y mga suwail, kahit tayo palayo-layo, at kahit tayo makasalanan pa. Ganyan po tayo minahal ng Diyos. Kaya naman sa biyaya na may Diyos na nagmamahal sa atin, lalo tayong humingi sa Panginoon Jesus ng kakayanan na, Lord, mas lalo pa ako mapalapit sa iyo. Bakit? Kasi ganitong uri ng pag-ibig ang hinahanap ko. Yung pag-ibig na tatanggapin ako kahit ako'y nagkakasala, kahit ako'y palayo-layo, at kahit ako'y nagkakamali. Ibang magmahal ang Diyos kumpara sa pag-ibig ng tao. Gusto ko pong makuha nyo. Kaya wag mong ibabase ang pag-ibig ng Diyos sa pag-ibig ng tao kasi ang layo ng pagkakaiba. Sa tao, mahalin mo ako, mamahalin din kita. Sa Diyos, iba makasalanan pa tayo, minahal na tayo, at pinili niya. Kailan tayo minahal ng Diyos? Tingnan nyo to kung kailan tayo minahal ng Diyos. Na-mention noong tayo makasalanan pa. Pero ito yun Hindi ka minahal ni Lord noong tumigil ka na sa bisyo. Hindi doon nag-umpisa ang pag-ibig ng Diyos nung ikaw ay nagpasyang isusuko ko na ina. Hindi doon Hindi ka minahal nung ikaw ay nag-umpisang sumuko sa Diyos, lumuhod. Hindi. Hindi ka minahal ni Lord noong ikaw ay nagpatawad na sa naging kasalanan sa iyo ng iba. Hindi doon nag-umpisa ang pag-ibig ng Diyos. Kailan ka minahal ng Panginoon? Hindi ka minahal ni Lord nung ikaw ay sumusunod na sa pagdadala ng tithes and offering. Hindi ka minahal ng Diyos nung ikaw naging givers na at naging generous na. Hindi ka doon unang minahal ng Diyos. Hindi ka minahal ni Lord nung ikaw ay naglilingkod na sa Kanya, sumusunod na sa Kanya. Hindi ka doon umpisang minahal ng Diyos. Kailan ka minahal? Minahal ka ng Diyos noong paman kahit nagkakasala ka. Di ba natin palakpakan si Lord doon? Alam nyo, kapag tayo nakakarinig ng ganunong mensahe na talagang piniling mahalin ng Diyos kahit hindi tayo perfecto, alam mo, I pray
na mag-urge o magkaroon ka sa puso mo na mas lalo akong lalapit sa pag-ibig ng Diyos kasi ibang uring magmahal ng Diyos. God's love was not based on anything people had done or could do for Him. Ano yon? It was a free gift. Hindi siya dumedepende o bumabase sa kung ano ang nagawa mo para sa Kanya. Hindi. Privilege nga ang maglingkod eh. Pero at the first place, wala pa naman tayong ginagawa paglilikod sa Kanya. Pinili na tayong mahalin. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Hindi tayo minahal ng Diyos sa mga nagawa mo noon at sa mga gagawin mo pa ngayong paglilingkod sa Kanya. No. Noon pa man minahal na tayo at ito'y regalo. Isipin natin, sino ba tayo para mahalin? Isang Diyos na makapangyarihan. Isang Diyos na banal at napakataas. Ay tayo nilikha lang. Ay grabe. By dying for us, sa pagkamatay niya sa cross, while we were still sinners, si God ay nag-made ng way, gumawa ng paraan para mapanumbalik tayo sa Kanya at magkaroon ulit tayo ng panibagong relationship sa Kanya. Sino sa inyo yung dumating sa puntos na ikay natatrap sa isang sitwasyon na feeling mo wala ng solusyon? Yung parang ikay kulong na. Wala na, Lord. Wala na pag-asa. Wala na. Hindi na ako makakaula dito. Alam mo ba, dahil sa ating kasalanan, tayo'y trap na trap. Lahat na nagkakasala ay diretsyong hell. Diretsyong impyerno. Ang layo, hiwalay sa Panginoon. Pero iba nga magmahal ang Diyos. Si God ay gumawa ng way para ma-reconcile, para mapanumbalik ang relationship natin. Ano ba nagpahiwalay sa atin sa Diyos? Kasalanan. At dito po umilos ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Bakit? Kasi ayaw ng Diyos na ang kanyang mga anak ay nawawalay sa Kanya. Even ang kanyang mga nilikhang tao ay ayaw niyang mawalay sa Kanya. Kaya nagpakita ang Diyos ng grabing pag-ibig sa atin na kahit hindi tayo karapat-dapat, ay pinili niya tayong mahalin. Ganyan kabuti si God. The death of Jesus Christ was to pay the penalty for our sins. Grabe to. Isipin mo, tayo ang nagkasala, siya ang nagbayad. Okay lang kung tayo ang kumain, tayo ang babayad sa restaurant. Bakit? Ikaw ang nagbenepisyo eh. Bumili ka, ikaw ang kakain. Natural lang bayadan mo. Bakit? Ikaw din naman kumain. Pero dito sa kasalanan, na tayo nakagawa ng kasalanan, na dapat tayo magbabayad, sinong gumawa? Si Jesus. Kaya I pray na makita mo ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Kaya sa mga nagsasabing walang nagmamahal sa'yo, walang pumapansin sa'yo, now I am telling you, may Diyos na nagmamahal sa'yo at pinatunayan niya yon. Amen? Kaya itong pag-ibig ng Lord sa atin, ano nangyari? Dahil sa pag-ibig ng Diyos, ito yung nag-provide sa atin ng pag-asa eh. Anong pag-asang yon? Pag-asa na tayo'y pupunta ng langit pagdating ng tamang panahon. Bakit? Hindi tayo pupunta ng langit kung tayo hiwalay sa Diyos dahil sa ating kasalanan. Kaya minahal tayo ng Diyos, pinakita niyang pag-ibig, inatake niya ang kasalanan. Ano pa nangyari after niyang mapakita ang pag-ibig sa atin bukod sa nagkaroon tayo ng pag-asang muli? Siya ay nagbigay sa atin ng ng opportunity upang magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Kasarap makipag-relationship, sa totoo lang. Isipin natin, we are very thankful, we are so blessed, we are very enjoy sa relationship na meron tayo ngayon. Relationship ng mag-asawa, relationship ng magulang sa anak, relationship ng kaibigan. Tayo is somehow, sa biyaya ng Diyos, ang saya sa puso. We are very thankful kasi ang ganda ng relationship ng family nyo. Nakikita yung sabay-sabay kumakain. O sabay-sabay nga. May nauunang naubusan, gayon. Pero yung malaman at maintindihan at marinig na isang Diyos na makapangyari at banal ay nakipagrelasyon sa isang taong makasalanan, katulad mo at katulad ko. Grabe ang pag-ibig po yun. Isipin mo, isang napakabanal na Diyos, pinili niya tayo mahalin. Oh, grabe.
Dahil minahal ka ng Diyos at naririnig natin yung sakripisyong ginagawa ni Jesus Christ sa atin at pinatunay at pinakita, dahil mahal ka ng Diyos, anong gagawin mong response? Tanggapin mo ang pag-ibig ng Diyos at ang kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. Accept the love of God. Kaya sa mga naghahanap ng pag-ibig, please, wag mo munang kunin sa tao. Sa lahat po na naghahanap ng love, sa naghahanap ng talagang magmamahal sa Kanya, na hindi mangiiwan at hindi magpapabaya, as the grace, may ino-offer na pag-ibig si God, at si God na mismo ang pag-ibig, ibinibigay ng Diyos ang Kanyang sarili. Yun ang iyong nasain, ang pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ay huwag mamalimos ng pag-ibig sa tao. Mayaman ka sa pag-ibig ng Diyos. Ang iba'y namamalimos, mahalin mo naman ako. Nagpapaganda naman ako Mahalin mo naman ako. Aba, teka. J1 family, hindi ka namamalimos ng pag-ibig. Amen ba? May nagpakita at nagpatunay na meron Diyos na nagbibigay sa iyo ng grabeng pag-ibig. Kaya sabihin mo sa iyong katabi mo, yung hitsura mo, perfect yan. Dahil Diyos ang nagmamahal sa iyo. Amen ba? Pumalakpak ang mga minamahal ni Lord. Again minahal niya tayo kahit hindi tayo karapat-dapat. Ganyan tayo minahal ng Diyos. Lagi kasi natin naririnig, mahal ka ni Lord. Lagi natin naririnig, mahal tayo ng Diyos. Oo, ngayon, mauunawa natin, paano niya tayo pinahal? Paano niya pinakita? Una, minahal niya tayo kahit tayo makasalanan pa. Number 2, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. John 1 chapter 3 verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kasama tayo doon. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pag-ibig po ng Diyos sa atin, noon pa man, pinapakita niya at pinapatunayan na pag-ibig niya walang hanggan. So, ibig sabihin, ang tinatanggap natin ay unlimited love of God. Walang katapusan. Ang pag-ibig ng tao sa atin may katapusan. Kailan? Kapag nagkaroon ng breakups, sakit naman nun, Bakit pag pinag-uusapan breakup, kasakit nga, Yung pinagpalit, yung iniwan, kasakit, Doon napuputol ang pag-ibig ng tao kapag sa tao natin kinuha. Kailan pa napuputol ang pag-ibig ng tao sa atin? Bukod sa breakup. Kapag namatay na, yung tao nagmamahal sa'yo. Kat, wala pa naman mamamatay sa atin. Mahaba ang ating buhay. But the point is, napuputol ang love kapag nawala na yung tao nagmamahal. Kaya gusto ko po na kunin natin ang pag-ibig sa Diyos kasi siya lamang ang Diyos na nagbigay ng pag-ibig ng walang hanggan. Pag-ibig na walang kapantay. Yon ang ating hingin. Yon ang ating pakanasain. Ipinapakita po ng Diyos na hindi lang siya basta umiibig, dahil naririnig natin na ang Diyos ay nagmamahal. Hindi lang niya pinapakita na siya basta umiibig lang. Bakit? Dahil siya na mismo ang pag-ibig. Pinaka-definition ng love ay si God mismo, si Jesus na mismo. Unang Juan chapter 4 verse 8. Tingnan niyo po ito. Kaya kailangan ma-realize natin yung love ni Lord yung matanggap natin ang pag-ibig. Bakit? Ano sabi ng unang Juan chapter 4 verse 8? Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Tanungin mo yung katabi, nagmamahal ka ba? Ano po ang sagot? Minsan. Depende, pag maganda at pogi. Ang linaw po na sinabi ng Bible, gusto ko makita ninyo yun sa simple phrase. Sinabi ng unang Juan, chapter 4 verse 8, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos. Aba, grabe to. Kaya lahat pala ng nakakakilala sa Diyos, katulad mo at katulad ko,
ay umiibig. Nagmamahal. Kaya sabihin mo ang iyong katabi, I love you with the love of the Lord. O sabihin mo sa nasa likod mo, sabihin mo, mahal kita sa Panginoon. Ala, yung isa na may mahal kita, may balik na may mahal din kita. Hindi na dinugtungan sa Panginoon, mahal kita. Kakatuwa si God. Si God na mismo ang pag-ibig. Grabe. Kaya kung tinanggap mo ang Diyos, tinanggap mo na ang pag-ibig. Kaya, please, huwag kang mamamalimos ng pag-ibig, ha? Nagpapaganda ako para sa kanya, di mo lang ako pinapansin. Aba naman. Nag-iipon ako para makabili ng magandang damit, di mo lang ako pinapansin ang mahal ko. Tapos makikita mo, yung mahal mo, may mahal na iba. Ay, di kayo kinasaktan lang. Ang pag-ibig po ng Diyos ay ganito. Hindi niya tayo iniwan sa ating pagkakasala. Grabe ang pagmamahal ng Diyos ito. Hindi niya tayo iniwan sa ating pagkakasala. Sa halip, gumawa siya ng paraan upang tayo'y maligtas. Ibinigay po ni Father God si Jesus for us to be saved. Ibinigay. Grabe ibinigay. So ibig sabihin, merong aksyon. Hindi lang natin nalaman na minamahal ako ng Diyos. Hindi lang natin narinig na may Diyos na nagmamahal sa atin. Kundi meron palang ginawa ang Diyos na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isahang anak para patunayan ng pag-ibig sa atin. Ito yon. Sino sa inyo nakaka-receive ng word na I love you galing sa taong mahal mo? Teacher Jen, nakakarinig ka naman ng I love you kay Sir Wally. Somehow, kinikilig naman ako'y kinikilig mo pagkasama. Sino pa dito sinasabi ng I love you na kinikilig? Kuya Chris, kinikilig ka kapag sinasabihan ka ni Ate Cherry? Ay, opo. Ang sarap marinig, ang sarap ng word na marinig, I love you. Si Mami, yung asawa ko, kapag sinasabihin ko, Mami, I love you. Alam mo, yung lipstick niyang pulang-pula, lalo namumula. Anong ibig sabihin? Lalong gumaganda kapag nakakarinig ng word I love you. Ay sa word pa lamang, tayo tinatamaan na ng grabing saya sa puso. How much more kapag binigyan mo pa ng 500 o 5,000? Ate Cherry, alam kong kinikilig ako kapag sinasabihan ka ni Kuya Chris ng I love you. Pero mas masaya kapag may 10,000 ibinigay. Amen. Sister Lisa, alam kong pogi si Kuya Jomar. Kapag sinasabihan kang, mahal kita, di ba, nasagot ka, mahal din kita kahit anong mangyari. Di ba? Ma, sulit ko, 3,000, yan ang kinita ko ngayong araw. Ay, I love you. Mas masaya. Kahit wala nang I love you, basta may pira, Anong ibig ko sabihin? Tayo kasi nadadala sa salitang I love you. Huwag magpabiktima sa mga tao nagsasabi ng mahal ka pero wala namang ginagawang pagmamahal sa iyo. Sinabihan ka, mahal kita. Teka, 5 pala kayong sinabihan. Wala akong ibang babae kundi ikaw lamang, mahal na mahal kita. Sinabi din pala yung sa 4. Kung meron lamang po sa inyo na tatanggapin, o meron man sa inyo na talagang magpapapasok sa puso ng grabing pag-ibig, yung pag-ibig na yon sa Diyos mo kuhanin. Kasi hindi ka lang sinabihan ng mahal ka, pinatunayan niya nung binigay si Jesus for us to be saved. Ganyan magmahal ang Diyos, pinatutunayan. Kaya sabihin mo, i-challenge mo ng iyong katabi, kung talagang mahal mo ka, sabihin mo sa kanya, pakainin mo ko mamaya. I love you ng I love you, ginugutom ka naman. Ay ilap iyan, sabi sa Batangas. Sa daming nagsasabing I love you, kukunin ko ang bituin sa kalangitan. Abay, teka. Magsaing ka muna. Baka gutom na, sinasabihin mo ng mahal kita. Ang kaisa-isahang anak
ay tumutukoy kay Jesus. Ang pinakadakilang handog ng Diyos para sa lahat ng tao. Isipin mo, isang Diyos in-offer. Pambayad sa kasalanan mo at sa kasalanan ko. Grabe yung pag-ibig po yun. Kaya naman kapag ka naririnig mo to, please, encourage yourself na the more na hindi ako dapat magkasala laban sa isang Diyos na nagpakita ng tunay na pag-ibig sa akin. Hayaan niyo pong tunawin kayo ng pag-ibig ng Diyos sa paraang ginawa niya. Huwag po tayong maging manhid sa pag-ibig ng Diyos. Maging manhid ka na sa pag-ibig ng tao, pero pagdating sa pag-ibig ng Diyos, huwag kang maging manhid. Amen po ba? Ang kanyang kamatayan sa krus ay hindi aksidente, kundi intentionally ibinigay ang buhay dahil sa pag-ibig sa atin. Para ano? Para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Dahil ibinigay na si Jesus sa atin, hindi na natin kailangan magbayad, hindi na natin kailangan gumawa ng mabubuting gawa bago tanggapin ang kaligtasan. Huwag niyong i-misinterpret, ha? Pastor, hindi na ako gagawa ng mabuti kasi mahal na ako ng Diyos eh. No. Ang point ko, kahit wala kang gawin, minahal ka na ng Diyos noong una pa man. Ibinigay pa nga si Jesus sa atin eh. Pero wag mong gagawin ikay magpapakabuti para mahalin ka. No, kasi noong pa man minahal ka na. Ang kailangan mo ay sumampalataya kay Jesus. Pastor, ganun na lang kadali yun? Ako'y nagkakasala? Yes, ganyan nga ang biyaya ng Diyos eh. Ang kailangan mo lamang ay sumampalataya kay Jesus. Ano yun? Tanggapin mo ang sakripisyong ginawa ng Diyos sa Kanya, sa atin. At ganun lang natin matatanggap yung love ni Jesus at tayo maliligtas, sumampalataya kay Jesus. Kasi sabi ng John chapter 3 verse 16, ang sino man sumampalataya sa Kanya, kay Jesus, ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. Hindi naman sinabi doon, ang sino man gawa ng mabuti. Walang sinabing ganun. Ang sinabi, ang sino man sumampalataya kay Jesus, ay hindi mapapahamak. Ang pangako po ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kaya naman dito sa lupang ito, huwag natin masyadong itong pakabigyan ng so much importance. Bakit? Hindi tayo taga rito mismo. Pansamantala lang to. At kapag pinag-uusapan ng kaligtasan, ito po'y nakakatalino sa atin. Bakit? Nire-ready natin ang ating sarili na tayo'y haharap sa Panginoong Hesus pagdating ng tamang panahon. Iiwan ang lahat at haharap tayo sa Diyos. Kaya may pangako ang Diyos sa lahat ng sumasampalataya kay Jesus. Buhay na walang hanggan. Kaya sa lahat po ng tatanggap kay Jesus, sa biyaya ng Diyos, maliligtas at sa langit mapupunta. Sabi mo, tanongin mo yung katabi, after this life, saan mo gustong mapunta? Kaya, i-follow up mong sabihin, mag-isip-isip na ha. Amen, mag-isip-isip. Dadalwa lang yung pupuntahan. Dahil ikaw ay ligtas, dahil ikaw ay sumampalataya, dahil sa iyong pananampalatayang naririnig kay Jesus, dahil sa pag-ibig na yon, dahil sa pananampalataya ngayon, nagkakaroon ka ng layunin. Nagkakaroon ka din sa puso mo at automatic, kahit hindi sabihin sa iyo, dahil naramdaman mo ang love ni God, automatically, ipinapakilala mo din si Jesus sa iba. Para ano? Upang sila man ay makakilala din sa Diyos at maligtas. Sino sa inyo nung una, ikaw pa lamang ang born again? Yung kauna-una, sino unang na-born again sa family niyo? Yan. Diba nung first moment na naunawaan ninyo ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng Kristo Jesus na ikiniligtas niya, siya nagbayad ng ating kasalanan. Diba nung ikay first timer at naunawaan mo, narinig mo at pumasok sa puso mo ang pagkamatay ni Jesus, diba? Automatic, isasama ko ang asawa ko. Nung na-receive mo yung message of salvation, isasama ko ang mga anak ko. Bakit? Nakikita mo ang liwanag eh. Isasama ko kapitbahay ko, kahit magtitinda, isasama ko. Bakit? Pumasok sa puso. At nagkakaroon ka ng matinding layunin.
At pumapasok din ang pangako ng Diyos kapag may isa sa pamilya na ligtas. Buong sambahayan naliligtas. Kaya we are so thankful kapag may nag-i-invite sa'yo. Napaka-bless mo kapag may nagpa-follow up sa'yo. Bakit? Mahal ka eh. Again ha, ang hindi nakakakilala sa Diyos ay hindi umiibig. O kapag kami nagpa-follow up sa'yo, ibig sabihin mahal ka niya. Bakit niya nagawa yon? Kasi nga tumanggap din siya ng pag-ibig mula sa Panginoon. Si Jesus ang patunay na pag-ibig. Si Jesus ang patunay na ang Diyos ay nagbigay ng pag-ibig sa atin ng buo. Patunay na nagbigay ng pag-ibig sa atin ng totoo, pag-ibig na nagbigay sa atin ng sapat. Meron nagmamahal sa atin, kalahating kilo lang. Mahal kita, hanggang mamayang hapon. Ang labo, ano? Mahal kita, pero joke-joke lang yon. Mahal kita, pero isang litro lang, may sukat. Kay Jesus, iba eh. Minahal niya tayo ng buo, minahal niya tayo ng totoo, minahal niya tayo ng sapat. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ito naman uli ang sasabihin ko sa inyo. Hindi mo na kailangang hanapin pa ang pag-ibig. Ibinigay na niya sa iyo lahat sa pamamagitan ni Jesus. Dagdagan natin. Hindi mo na kailangan pa maghabol ng pag-ibig. Bakit? Ibinigay na sa iyo ang lahat sa pamamagitan ni Jesus. Ulitin ko, sinabi ko sa inyo kanina, hindi mo na kailangan mamalimos ng pag-ibig. Ibinigay na ng Diyos lahat sa iyo sa pamamagitan ni Jesus. Uy, grabe. Ang pag-ibig ay nasusukat sa kung paano mo ibibigay sa minamahal mo. Kapag ako'y magbibigay sa aking asawa, laging the best ang bigay ko sa asawa. Pero pag sa kapitbahay, konti lang. Susukat eh. Bakit? Depende sa pag-ibig eh. Nasusukat. Diba kayo man, kapag anak mo nahingi the best, kapag nahingi pamangkin mo, medyo best. Medyo lang. Hindi ka pareho eh. No? Kaya ang pag-ibig ay nasusukat kung paano ibibigay sa minamahal mo. Kay Jesus, iba din. O 1:15 verse 13. Tingnan nyo to. Walang sino man nagmahal na hihigit pa rito. 1:15 verse 13. Na kaniyang inaalay ang kaniyang buhay para sa kaniyang mga kaibigan. Yan. Makikita natin sa message ng verse na ito, inialay po ng Diyos ang kanyang buhay dahil sa sobrang pagmamahal niya sa atin. Inialay. Maaaring tayo natulong. Pero kapag tayo nakaramdam ng somehow na tayo nasaktan, teka, laylo muna. Kunti lang muna ang tulong ko, nasaktan na ako eh. Naabuso na ako eh. Tumulong. Pero yung mag-alay ng buhay, grabe, iba. Dito makikita ninyo yung pagbibigay ng kaisa-isang anak ng Diyos at ibinigay si Jesus kung paano inialay ang buhay. Tingnan niyo po itong babasahin ko sa inyo. Kung naibigay at namatay si Jesus para sa kaaway, para sa makasalanan, para sa mga malalayo sa Kanya, kung naibigay at namatay si Jesus para sa kaaway, ano pa kaya ang kayang gawin ni Jesus para sa Kanyang mga anak? Grabe ano? Pinapakita na nga ng Diyos ng kabutihan, yung mga kaaway na tumatalikod sa Diyos, mga lumalayo sa Diyos, ay pinakikitaan ng Diyos ng kabutihan at pag-ibig kahit mga kaaway pa. Eh ano pa kaya ang pwedeng gawin ng Diyos sa Kanyang mga anak na katulad mo at katulad ko? Kaya makikita niyo dito ang grabing love ng Lord sa lahat. Kaya sabihin mo yung katabi, humanda ka. Sobra kang pakamamahalin ng Diyos. Okay? Ini-imagine ko to eh. Kung yung mga ibang tao, minamahal ng Diyos, ang buhay naman iwarang. Paano ba akong anak ng Diyos? Kaya be excited mga kapatid. Amen ba? Ako'y lagi nagdedeklara ng series of blessings. Weekly, darating ang ganito, ganyan. Ikaw ay tatanggap ng pagpapala mula sa Panginoon. Gusto ko magkaroon kayo ng revelation patungkol dito. Yun nga kaaway na papagpala, ay ikaw ba namang anak? Amen ba?
Kaya sabihin mo sa iyong katabi, manampalataya ka kay Jesus. O, paano tayo minahal ng Diyos? Number 3 and last. Tinawag tayong kanyang mga anak. Una, minahal tayo ng Diyos kahit tayo makasalanan pa. Ganyan nagmahal ang Diyos. Pangalawa, binigay niya ang kanyang kaisa-isahang anak upang magkaroon tayo ng pananampalataya kay Jesus. At patatlo, paano tayo minahal ng Diyos? Tinawag tayong kanyang mga anak. Unang Juan chapter 3 verse 1. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tingnan nyo. Ma-witness nyo. Ma-experience nyo. Maranasan ninyo, matanggap ninyo, madama ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Tinatawag tayo mga anak ng Diyos at yun nga ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng makasalimutan ay dahil hindi nila kinikilala ang Diyos. Yan ang sabi ng unang Juan. Kaya mapapansin ninyo, hindi tayo nauunawa ng marami. Ano ba sinasabi ng mga nyo? Mag-pray. Sino naka-experience nyo ng ganyan? May sinasabi ka patungkol kay Jesus, hindi ka maunawaan. Magbasa ka ng Biblia. Pag nabasa mo ang Biblia, may mga pangako ang Diyos doon. Ha? May mga reaksyon ng taong gano'n. Hindi nila nauunawaan. Bakit? Hindi nila nauunawaan ang pag-ibig ng Diyos Kaya marami talaga kapag naboborn again, marami hindi nauunawaan ang nagagawa natin dito. Hallelujah! Timo, may pagtastas pa ng kamay. Ang dami nila napapansin kapag ikaw ay naging born again. Kaya gusto ko makita ninyo dito, natingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos Ama sa atin. Tayo pong lahat ay minamahal ng Diyos. Sabihin nga po natin, ako ay minamahal ng Diyos. Hindi lamang po tayo basta nilikha ng Diyos. Pinili niya din tayo maging kanyang anak. Ganyan kabuti si Jesus. Hindi ka nilikha for some reason, hindi ka nilikha dahil sa ganyan lang. No, pinili niya tayo maging kanyang anak. Hindi lang tayo tinatawag ng anak ng Diyos sa ating pangalan. Johnny. Yes, Papa. Hindi ka lang tinatawag ni Lord dahil alam ang iyong pangalan. Ano pa ang ginawa ni Jesus? Talagang ikaw ay kilalang kilala ng Diyos bilang kanyang mga anak. Isipin niyo sa dami natin na narito ngayon, alam mo ba, lahat tayo kilalang kilala ng Diyos personally. May sekreto ko man o wala, may Diyos na nakakaalam sa iyo. Ganyan magmahal ang Diyos. Di ba kapag kamahal mo ang isang tao, wala kang ililihim sa kanya. Lahat sasabihin mo, ini-expose, pinapaalam mo, bakit? Mahal mo Sa Panginoon, alam niya lahat, kitang-kita niya po lahat, kilalang-kilala niya po lahat. Ibig sabihin, anong ibig sabihin noon? Kapag ikaw ay kilalang-kilala at naunawaan mong alam ng Diyos, kilala ka ng Panginoong Hesus hindi lang sa iyong pangalan kundi sa iyong buong pagkatao, ibig sabihin noon, ikaw ay may kalapitan sa Kanya. Kasi kilalang-kilala ka niya. At ganoon din naman, pakaisipin mo din naman, dahil ako'y kilalang-kilala ng Diyos, alam na lahat ng aking ginagawa, mga sekreto, hayag o hindi, mga tago o anlantad. Lord, kilalang-kilala mo ako. Kaya naman ano magtutulak sa iyo? The more akong lalapit sa Panginoong Hesus kasi wala din naman ako maiitago sa Kanya. The more ako magpapaka sa ilalim ng pag-ibig ng Diyos. Bakit? Dahil kilalang-kilala naman ako ng Diyos. Wala din naman akong ibang pupuntahan kundi sa Kanya. Anong ibig ko sabihin? Magkaroon tayo ng kalapitan sa Diyos. Magkakaroon tayo o meron tayong personal relationship sa Diyos. Personal. Yung bang kayo very close ni God? Oh, come on. Napakasarap na feeling. Napakasarap na katatayuan. That you are very close sa Panginoong Hesus. Sa mundong pong ito, accept the fact na may mga tao nagsasabing kulang ka. Baka nga, yung kapitbahay, daming sinasabi against sa'yo. Sa mundong ito, lagi tayo makakarinig, kulang ka, hindi ka sapat.
Pero alam mo, dahil tayo kilalang Diyos, ang Diyos mismo ang nagpakita na sinasabi, anak kita, mahalaga ka, mahal kita. Yan ang Diyos na nagmamahal sa atin. Huwag nga kayo magpa-apekto sa sinasabi o sa sitwasyon ng mundong ito. Bakit ito'y broken eh? Kahit ang mga tao nakapalibot sa atin, marami broken. Basta nakakapagsalita na negative against us, sinasabing kulang ka, wala kang kwenta, wala kang mararating. Ang daming words na madi-discourage ka. Pero alam mo, may Diyos na mas higit na kilala ka. Yun ang sasabi sa iyo nang hindi ka mahalaga. Paano sila nakakasiguro na talagang kilalang kilala ka? Di ba? Di ba? Kung maisip mo, sino ba naman itong tao ito? Hindi ko nga masyadong kilala. Sasabihan ako ng ganun. So wala siyang karapatan sabihan tayo ng ganun. Bakit? Hindi naman tayo lubos na kilala eh. Pero sa Diyos iba. Dahil ikikilalang kilala. Ito ang tanggapin mo na sinasabi ng Diyos. Anak ka niya, mahalaga ka sa Kanya, minamahal ka niya sa biyaya ng Diyos. Grabe. Juan chapter 1 verse 12. Pero sa lahat ng tumanggap sa Kanya, ibinigay niya sa kanila ang kapangyarihang maging anak ng Diyos. Ibig sabihin ay sa mga sumasampalataya sa pangalan niya. Sino daw po ang binigyan ng kapangyarihang maging anak ng Diyos? Ang mga taong sumasampalataya kay Jesus. Kaya lahat po tayo sa biyaya ng Panginoong Jesus, maging clear sa atin na si Jesus lang talaga ang iyong Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Kilalang kilala mo dapat si Gadita. Dahil ang tinatawag ng Diyos na kanyang anak ay ang mga tumatanggap at sumasampalataya kay Jesus. Yan po ang mga anak ng Diyos. Sino man sumasampalataya sa Kanya. Ito sasabihin ko. Kung noon may kasalanan, ay may pagpapala, di lalo na ngayong ikaw ay anak na. Kanina, ikaw ngay kaaway eh. Diba? Ano pa kaya kayang gawin ng Diyos? Ngayon, mas lumalim. Nung ikay makasalanan pa, ay may pagpapala ka na natatanggap. Pasablay-sablay, palayo-layo, napapagpala pa rin somehow. Di lalo na yung may revelation na, ako'y anak. Ako'y anak. Kahit anong tigas ng ulo, nagbibigay ang magulang sa anak. Amen ba? Kahit anong kulit, anong pasaway ang magulang ay nagbibigay sa anak. Bakit anak? Lahat po tayo na nandito na sumasampalataya kay Jesus, ikaw ay anak ng Diyos. Amen ba? Ang lahat ng anak ng Diyos ay pinagpapala ng sobra ng Diyos. Kaya sa lahat ng gustong tumanggap ng pagpapala sa Diyos, kay kumilos na anak. Ay grabe. Walang hihiwalay na sa pag-ibig ng Diyos sa atin dito ha. Amen ba? Lalo ka magpasailalim, bakit? Anak ako. Grabe. May Diyos na nagmamahal sa akin, ako'y anak. Ako'y anak. Di ba anak? Nakikita ko kay Elis eh. Kahit yun magkalat ng laruan. Sa kwarto, sa sala, sa teres, sa grahe, sa karsada. Abot ang laruan daw sa karsada. Aba, ayos lang sa akin. At ako'y tuwan-tuwa pa nga. Nasayaw pa yan. Sumasayaw pa nag-post pa si mami. Ako'y tuwan-tuwa. Bakit? Kahit yung magkalat, kahit yan yung maglilikot dyan, ako'y masaya. Bakit? Nakikita ko ang aking anak. Kapag humingi ng Jollibee, ibinibigay ko sa aking anak. Bakit? Iba magmahal ang ama sa kanyang anak. Kaya mag-sink-in sa puso mo, hindi ka alipin. Amen ba? Hindi ka kawawa. Amen ba? Ikaw ay anak na minamahal ng Diyos. Ikay anak. Sabihin mo nga na tinatanggap sa iyong puso, sa biyaya ng Diyos, ako'y mahal ng Diyos at ako'y pagpapalain ng Diyos dahil ako'y kanyang tunay na anak. Amen ba? Nakakatuwang isipin na tayo ay sa Kanya. Alam mo ba, sa lahat ng anak ng Diyos, wala nang po pwedeng umagaw pa sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Iwan ka man ng marami,
Ipagpalit ka man sa iba, may Diyos na mananatili. Bakit? Nakakatuwang isipin na tayo'y sa Kanya. So what kung ako ipagpalit mo? Mas sexy naman ako sa Kanya. So what kung ako ipagpalit sa mas mayaman sa akin? Bakit? Nakakatuwa lang isipin na ako'y nasa Ama. Iwan man ako ng marami, Lord. Secured ako. Bakit? Nakakatuwang isipin na tayo'y sa Kanya. At napakasayang tanggapin na tayo'y sa Kanya. Yung bang iisipin mo, sino ba naman ako? Ang buhay ko before, ganito, Lord. Pasablay-sablay nga ako eh. Pamali-mali nga ako ng desisyon eh. Pero nakakatuwang tanggapin na ako ay sa Kanya. You know yourself. Alam mo ang ginagawa mo. Alam mo ang mabuti, alam mo ang tama, alam mo ang mabigat, alam mo ang hindi. Meron kang way of life, meron kang sariling paraan ng pamumuhay. Kita mo lahat. Alam mo lahat ng iyong ginagawa. Alam mo yung tama, alam mo yung may konsensya, alam mo yung nakokondem, alam mo yung conviction. Alam mo. Pero alam mo, kapag ka naunawaan mo ang pag-ibig ng Diyos, napakasarap tanggapin na kahit ganyan ang nangyayari sa iyo, napakasarap tanggapin na ako ay sa Kanya. Kaya wala pong pwede makapagpahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Bakit? Ako ay sa Kanya. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw at ako ay sa Kanya. At napakasarap pong mabuhay na tayo ay sa Diyos. Kaya ang mga Kristiyano, mga born again, masasarap ang buhay. Sa mga tumanggap ng sasakyan, ang sarap ng buhay. Sa nakabili ng lupa, ang sarap ng buhay. Sa nagkaroon ng baby boy, ang sarap ng buhay. Sa nakakagising sa umaga, ang sarap ng buhay. Sa nakakakain sa Jollibee, ang sarap ng buhay. Ang nakakasamba sa church every Sunday, ang sarap ng buhay. Bakit? Ang sarap ng buhay dahil ako ay sa Kanya. Sabi mo sa iyong katabi, wag na wag ka nang lalayo sa Diyos, ha? Dahil ang sarap ng buhay na tayo ay sa Kanya. Amen? Palakpakan natin si God. Kaya naman, sa biyaya ng Diyos, naririnig natin na tayo minahal ng Diyos nang tayo makasalanan pa. Nalaman natin na ibinigay ni Father God si Jesus ang kanyang kaisa-isang anak for us to be saved. Nalaman narinig. Nalaman natin na tayo tinawag niyang mga tunay na anak. Nalalaman natin. Dahil sa mga message na yon, sa paano kung pa tayo minahal ng Panginoong Hesus, sa biyaya ng Diyos, tama na ang paglayo sa Diyos. Bibigyan ko ng diin. Tama na ang paglayo. Bakit? Kakapagod naman na lumayo. Wala ka namang ibang pupuntahan, wala ka din namang ibang pupuntahan at mararating. Sa Diyos at sa Diyos ka din lang naman babalik. Kaya please, as the grace, i-challenge mo ang iyong sarili, tama na ang paglayo sa Diyos. Amen ba? Tama na ang pagtakbo. Ibigay mo na ang buhay mo kay Lord at ang sarap ng nasa Diyos. Okay? Last. Worship team, please. Kapag feeling mo na ikaw ay nag-iisa, siyempre, nabubuhay tayo sa mundong ito eh. Ang dami nangyayari, no? Naririnig natin yung balita na sa Davao, lumindol ng 7 point something magnitude. At sunod-sunod yun. Hindi lamang sa mga ganong crisis, maging sa personal mo, hindi nangyayari. Sa personal, sa physical realm, sa spiritual, sa emotional, may nangyayari sa loob, may nangyayari sa iyo. Na nagdudulot sa iyo na ikinalulungkot, nagdudulot sa iyo na parang hopeless, nawawala ng pag-asa. Ang daming nagiging effect, ang daming nagiging epekto. Kaya naman kapag feeling mo na ikaw ay nag-iisa, kapag ka-feeling mo at ikay mayroong pakiramdam na parang walang nagmamahal sa iyo, walang sumusuporta sa iyo, wala man lang may concern sa iyo, kapag ikay may mga pakiramdam na ganyan, alalahanin mo lang na mayroong Diyos na nagmamahal sa iyo. Alalahanin mo yan.
At kung dumadating man sa puntos na nakakarinig ka na isuko mo ang buhay mo sa Diyos, draw near to God, cleanse your hands, be pure in heart, naririnig natin yan. At kung dumadating po sa pagkakataon na naging reveal sa iyo ang salitang yon, at kung dumating sa pagkakataon na ikay inaagaw ng kasalanan, at ikaw ay pinapalayo ng kasalanan sa Panginoong Hesus, kung ikaw yung tao yun, lagi mong alalahanin na iniligtas na tayo ng Diyos sa kasalanan dahil kay Jesus. Dahil kay anak ng Diyos, ako ay sa Kanya, ikaw ay sa Kanya. The more na meron kang pinagtatanggupayang kasalanan laban sa Diyos. Kapag minamahal mo ang sino man, hindi mo siya sasaktan. Kung talagang mahal mo ang sino man, hindi mo siya sasaktan. Kung ikaw ay nagsasabi na, Lord, I love you. Nung unang encounter mo kay God, na sinasabi, Lord, tinamaan ako ng iyong presence. Tinamaan ako ng iyong love. Lord, mahal kita. Alam mo, kapag ka sinasabi mo na, Lord, I love you, Lord, I surrender my love to you. Kapag sinasabi mo yan, ibig sabihin, Lord, ayaw na kita saktan sa pamamagitan ng kasalanan ito. Kaya naman sa lahat para nagmamahal sa Diyos, hingi ng biyaya, merong kang pinagtatagumpayang kasalanan dahil mong ayaw saktan ng Diyos. Kita natin ang sakripisyo ni Jesus. Isang makasalanan na katulad mo, katulad ko, ay pinadala ni Father God si Jesus para maging kabayaran sa ating kasalanan, tubusin sa kasalanan. Grabing pag-ibig ng Diyos na yun. Kaya naman kapag naririnig mo ang mensahe ng salvation na ito, lagi mong iisipin, lagi mong alalahanin, Lord, ayaw kita saktan. Every time we do sin, sinasaktan natin ang Diyos. Every time na tayo nagkakasala, ikaw na mismo ang lumalati ko sa Diyos. Bakit? Doon tayo binayaran eh. Doon tayo tinubos sa kasalanan. Isang lati ko, isang kasalanan. Kaya naman magkaroon tayo ng realization dito. Na kapag ka ginawa ko to, parang ikaw na rin ang nagpatong ng tinig kay Jesus. Na kapag binuksan ko ang website na ito, parang ikaw na rin ang humagupit sa likod ni Jesus. Na kapag ako ay nagbisyo, nag-inom ng alak, nagyosay, na kung anumang ginagawa ko, parang ikaw na rin ang may hawak ng martilyo at pako at ikaw na rin ang pumapako kay Jesus. Ganyan katindi ang ginawa. Kaya naman, as the grace, kapatid, mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Kaya sa halip na lumayo, sa halip na tumakbo, ay mas lumapit ka sa Diyos dahil minamahal tayo ng Diyos. Lagi po nating alalahanin na hindi ka pababayaan ni Lord. Inilaban nga tayo sa kasalanan. Diyan pala ba sa konti mong problema, diyan kapag naman iwan ng Diyos. Inilaban nga tayo sa kamatayan, diyan pa ba naman sa sakit karamdaman niya tayo pababayaan ng Diyos. Laging alalahanin, hindi ka pababayaan ni Lord. Laging alalahanin, ikaw at ako ay lagi nasa pag-iingat ng Diyos dahil ikaw ay anak niya at mahal ka niya. Let's all stand up, please. This is the challenge. Tanggapin mo ang pag-ibig ng Diyos. Huwag mo nang tingnan kung sino ka ngayon. Huwag mo nang tingnan kung ano naging katatayuan mo ngayon. Ang tingnan mo, minahal ka ng Diyos kahit makasalanan tayo. Papasukan mo muna sa puso mo doon sa narinig mong mensahe na ikiminahal ng Diyos kahit may kasalanan. Close your eyes, please. Accept the love of God. Tanggapin mo muna ang pag-ibig ng Diyos. Tanggapin mo ang pag-ibig ng Diyos. Huwag kang magduda.
Mamahalin mo ba ako? Ako na may living in sin? No. Huwag mong isipin yun. Hayaan mo sa pagtanggap mo sa pag-ibig ng Diyos ay tunawin niyan ang biyaya niya. Receive the love of God. Huwag mong tingnan ang pagkatao mo na pasablay-sablay, iba-iba ugali, iba't ibang mood. Yan nga ang nakita ng Diyos kung bakit na tayo minahal, kung bakit nagbigay ang Diyos ng biyaya na ipadala si Jesus for us to be saved, kasi yan ang nakita sa iyo. Sa kasalanan na gagawa natin, kaya tayo iniligtas. Kaya naman, hayaan mong tunawin ka ng pag-ibig ng Diyos sa oras na ito. Open your heart. Kilaban mo si Jesus na pumapasok sa puso mo ngayon. Habang ikay nakayuko, nakapikit, sumunod ka sa panalangin. Sabihin mo, "O aking Ama, patawad po sa aking mga kasalanan. Ako po ay nagsisisi. Panginoong Jesus, patawad po sa mga maling ginagawa, sa mga masasamang nasasabi, sa masasamang naiisip. Patawad po, Panginoon. At sa oras na ito, linisin niyo po ang aking puso. Alisin niyo po ang karumihan. Alisin niyo po ang kasalanan. Alisin niyo po ang galit. Pinapatawad ko na rin po ang lahat ng tao na nagkasala laban sa akin. At dahil po sa pag-ibig mo, Panginoon, mamahalin ko rin sila. Dahil kinikilala kita na ikaw ang aking Diyos. Tinatanggap kita, Panginoon, bilang aking Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Pumasok ka sa puso ko. Maghari ka sa buhay ko. Panginoon, sa oras na ito, ikaw ang aking Ama at ako ang iyong anak. Banggitin mo yan sa sarili mong panalangin na sinasabi, Panginoon, ako'y iyong anak at ikaw ang aking Ama mula sa oras na ito. Worship the Lord. Let this song minister to you right now. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me. Because you died and rose again. I'm forgiven. Because you are forsaken.
Close your eyes. Bow down your head. Raise up your hands. Receive the grace. Tanggapin mo ang biyaya sa revelation na ikaw ay isang anak. Manalangin ka ngayon sa Panginoon dahil kay anak. Maaari kayo nagdududa, Lord, tatanggap ba ako ng blessing? Nung mga kaaway nga tayo, namatay na si Jesus sa atin. Ano pa kaya ang kaya niyang gawin sa kanyang anak? Lord, mapapatawad ba ako? Pasablay-sablay ang buhay ko, Lord. Na hindi nga ako sigurado sa destinasyon ng buhay ko. Lord, mapapagpala pa ba ako sa ugali ko? Mapapagpala pa ba ako, Panginoon, dito sa karakter na to? Dito sa paraan ng pamumuhay na ito, Lord, ako ba'y mapapagpala? Receive the revelation bilang anak ng mga may kasalanan nga, napapagpala na. Eh di lalo na ngayong ikaw ay anak. Receive. Receive the grace. Buhayin mo sa puso mo. Pagyamanin mo sa puso mo. Ikaw ay anak. Ikaw ay anak. Ikaw ay anak. May amazing love ang Lord sa anak. Grabe magmahal ang Diyos sa anak. Pinagpapala ng Diyos sa mga anak. Receive. 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 May tinatanggap ang anak. Galing sa nagmamahal na ama. The amazing love of God. Flow. 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 For the last time, let the people of God sing. Sa pinakamababang tinig, Father God, narito ang iyong mga anak. Kaya naman, sa pangalan ng Panginoong Yesus, pagyayamanin po namin ang amazing love of God
na aming tinanggap ngayong araw na ito. Lord, napakasarap isipin na ako ay sa'yo. Lord, napakasarap tanggapin na ako ay sa'yo. And God, napakasarap mabuhay na ako ay sa'yo. Kaya naman, I lift up to you these people na nagsasabi, Father God, na ang kanilang mga buhay ay kumikilos na isang anak na sobrang pinakamamahal ng isang tunay na ama sa kalangitan. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming papuri, aming pagsamba, ang aming pasasalamat. Marami pong salamat, Panginoon, sa grabe mong pag-ibig. For this I pray, in Jesus' name. Amen. Amen. Pwede po ba? Umikot kayo, sabihin mo sa tatlong tao, ikaw ay anak ng Diyos na minamahal ng Diyos. O Panginoon Diyos, patuloy ko pong pinakababalutan na iyong banal at napakamakapangyarihan dugo ang bawat isa na nandito, sampu na mahal sa buhay, ari-arian, hanap buhay, maging mga sasakyang ginagamit. Father God, marami din po salamat sa iyong matatapat na anghel na patuloy po nagbabantay at nag-iingat sa buhay ng bawat isa. Habang nakatas po ang ating mga kamay, iniiwan ko sa ating lahat ang grabing pag-ibig ng Diyos Ama, ang masaganang pagpapala ng Diyos Anak, at ang napakatamis na pakikipisan ng Banal na Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. At ang lahat ng mga anak ng Diyos na sobrang minahal ng Diyos, ikaw ay magsabi ng matamis na, Amen.